Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Welcome again sa aking channel. Welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ang babasahin na naman po natin ngayon ay ang Proverbs pa rin or Kawikaan. Dito tayo naman sa chapter 16. Kawikaan chapter 16 po, verse 4 hanggang 9 ang ating babasahin ngayong umagang ito. Magsimula na po tayo. Sabi po dito sa verse 4, lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. Lahat po tayo ay may purpose talaga kung bakit tayo isinilang. May dahilan kung bakit tayo binigyang buhay ng ating Diyos dito sa ating daigdig. Lahat po tayo, lahat ng nilalang, lahat tayo. Kahit pa sabihin natin na yan ay mga bagay, kahit pa sabihin natin yan ay mga halaman o puno, yan po lahat ay may purpose. Alam po natin yan. Ang mga hayop din ay may mga purpose din. Lumilipad man yan, nasa lupa man yan, o nasa dagat man siya. Lahat po, bato man yan, bundok man yan, lahat po yun ay may purpose. Lalo-lalo na tayong mga tao, di ba? Ang halaman, yan ang nagbibigay lilim, nagdadagdag hangin, sa mga baha din, no, nagiging protection sila. No po, lilim din ang mga nagtatrabaho sa bukid o saan man, may punong malalaki, lilim nila yon, doon sila kumakain, doon nagpapahangin, doon nagpapahinga. Ano po, may purpose po talaga lahat, no? Ang tubig din, napakaraming purpose ng tubig, mga ilog na batis na malilinis talaga, ano po, may purpose po lahat 'yan. Ah, Tayo rin mga tao, binigyan buhay tayo ng Diyos para po tayo isilang dito sa ating mundo, para po tayo ay maglingkod sa ating Diyos. Yun po ang purpose natin, na nandun na nga po, kasama na po, sinabi rin sa Biblia na kailangan din natin magtrabaho talaga, no? Maging maayos, para tayo ay makakain, makabili ng gusto natin, no? Pero ang lahat ng yan ah, kasama doon sa purpose, pero yung main purpose talaga na kaya tayo isinilang, binigyang buhay ng Diyos, ay para tayong lahat ay maglingkod sa ating Diyos, ihayag ang kanyang mga salita sa lahat ng tao, sa karamihan, yung katuruan niya ipaalam sa lahat, sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, sa lahat po ng tao. Yun po ang ating purpose, At habang tayo naglilingkod ng maayos sa Kanya, ang Diyos naman ang bahala sa lahat, Meron, halimbawa, naglilingkod tayo sa ating Diyos, ganyan. Meron tayong maliit na negosyo. Dahil sa tunay ang ating mga puso na naglilingkod sa ating Diyos, siya ang bahala sa ating negosyo, siya ang bahala magpalaki nun. Siya ang bahalang gumalaw nun. Marami siyang hihipuin tao para maraming bumili, tumangkilik sa iyong mga binibenta, sa iyong pagtatrabaho rin na maayos kang nagtatrabaho, no? Mabuti kang taong nagtatrabaho, malinis ang iyong pusong nagtatrabaho ka. Kahit na ikaw yung nagtatrabaho, pag time o oras ng break time, ikaw ay naghahayag din ng salita ng Diyos, no? Diyos naman ang bahala sa iyo. Bibigyan ka niya ng sapat na kalakasan sa iyong pagtatrabaho, no? Bibigyan ka niya ng tamang puso't isipan na magawa ang lahat, no? At dun sa pamilya mong maiiwan naman, siya naman ang bahala magprotekta. Bibigyan niya yun ng proteksyon. Lulukubin niya ng kanyang makapangyarihang proteksyon. Kumbaga, wala tayong iisipin talaga kung tayo naglilingkod sa ating Diyos. No, siya ang bahala sa lahat. Basta magpatuloy tayo sa paglilingkod, kung may trabaho man tayo o ano man ang ating negosyong maayos, tama ang lahat na ginagawa natin. Bukal sa ating puso yung ating ginagawa. No, malinis ang ating puso't isipan. Siya ang bahala. Siya ang bahala magbiyaya sa atin. Siya ang bahala magproteksyon sa atin. Siya ang bahala at pagtatagumpayin niya tayo. Iaangat niya tayo. Totoo po yun. Siya po ang nagsabi nun, no? Kung tayo lang ay talagang maglilingkod ng maayos, na malinis ang ating puso sa ating Diyos at sa ating kapwa. No po? Ulitin ko lang verse 4, lahat ng nilalang
ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. Yun po ang purpose, yun po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang maglingkod ng buong puso't kaluluwa sa ating Diyos. No? Yun po. At sabi pa rito sa verse 4, at ang masama, kaparusahan ang kahihinatnan. No? Dahil tayo naglilingkod sa Diyos, tayo lumalapit sa Diyos, humihingi ng tulong at gabay, hindi tayo gagawa ng masama. Alam natin na kaparusahan ang mangyayari, ang ibibigay ng Diyos pagka tayo gumawa ng masama, pagka tayo nagkakasala. Verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. Sabi dito, at sila'y tiyak na paparusahan. Diba? Yun na yung sinasabi ng Diyos na dito sa kanyang salita, yung kayabangan, yung kahambugan ng tao, diba? Ikaw na nga ay mayaman, biniyayaan ka na nga ng maraming bagay, manlalait ka pa ng tao, manlalamang ka pa ng tao, no? Ipagyayabang mo pa yung iyong ginawa. Nakuha ko to kay ganito, murang-mura lang, naloko ko siya. Mga ganong salita, di ba? Nagyayabang ka na. Alam mo nang may naloko kang tao, pinagyayabang mo pa, di ba? Yun nga po yung sabi ko, nagkaroon ka na ng maraming bagay pero pinagyayabang mo pa. Ito, tingnan nyo yung aking mga nabili sa sarili kong paghihirap at pagod. Hindi po. Diyos po ang nagbigay sa iyo at sa akin ng lakas at talino. Kaya tayo tagumpay. Kaya kayo tagumpay. Kaya maayos ang inyong buhay. Kaya mayaman kayo. Diyos ang nagbigay ng lakas, talino at katagumpayan sa bawat isa. Kaya hindi dapat ipagyabang. Sabi pa po dito, ayun nga po sa 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. May kaparusahan, yung kayabangan, yung panluloko. Yun nga po yung sinabi ko kanina, nakuha ko to ng mura, naloko ko siya. Biro mo, nakuha ko lang sa murang-murang halaga, maibibenta ko to ng mas mahal ngayon. Diba? Nanloko ka na, nagyabang ka pa. Kaparusahan daw po. Kaparusahan. Sila'y tiyak ng paparusahan. Verse 6, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Ulitin ko lang. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Kung tayo'y magiging tapat sa ating Diyos, sabi niya mismo, sabi sa kanyang aklat, kung tayo magiging tapat sa ating Diyos, kapatawaran daw ang ibibigay sa atin. Tapat tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Malinis ang ating puso. Tapat tayong naglilingkod, hinahayag ang kanyang mga salita. Kaya kapatawaran daw. Lalo pa kung tayo magiging tapat sa ating mga mahal sa buhay, di ba? Tapat tayo sa ating Diyos, patatawarin tayo. Magiging tapat tayo sa ating kapwa, mga mahal sa buhay, di ba? Kung may mga galit man sila sa atin, dahil sa tayo nagiging tapat, dahil tayo sa tapat sa kanila, patatawarin din nila tayo. Diba? Yun po ang sabi sa aklat. Kapatawaran, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Sabi po dito. Kaya natural lang na galangin natin dahil siya ay Diyos. Diyos natin siya. Mahal natin ang ating Diyos. Siya ang nagbigay ng lahat sa atin, kung ano man ang meron tayo ngayon. Kung nasaan man tayo ngayon, ay galing sa ating Diyos. Marapat na siya ay ating galangin. Sabi pa dito, ayun nga, ay malayo sa kasamaan. Dahil tayo sumusunod, gumagalang sa ating Diyos, malayo tayo sa kasamaan. No? Dahil siyempre sinusunod natin ang lahat ng katuruan ng Diyos na lahat ay magaganda,
puro katuwiran lamang, puro kaayusan lamang, puro kalinisan lamang ang kanyang itinuturo sa atin at dapat nating sundin. Kaya malayo tayo sa kasamaan. Sabi po sa 7, verse 7, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, sabi, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Di ba po? Dahil tayo ay mabuting tao na, no? Sumusunod tayo sa ating Diyos, no? Pinipilit natin at tayo pinagpipray sa ating Diyos na huwag tayong magkakamali, ni sa salita man, sa isip man, ni mag-isip ng masama, no? Pinapanalangin natin sa Diyos na huwag tayong mag-isip ng masama, huwag tayong makapagsalita ng masama sa ating kapwa, huwag tayong kumilos ng masama, huwag tayong gumawa ng masama, no? Ang mga kalaban daw natin ay makikipagbati. Ibig sabihin yung mga may konting tampo, konting sama ng loob sa atin, o sabihin na natin kagalit, no? Pero kung tayo ay magiging maayos, makikipagbati yun sa atin. Yung kalugod-lugod kasi sa Diyos yung ating buhay. Hindi natin sinasabing perfect dahil wala namang perfect, Diyos lang ang perfect, no? Pero talagang maayos tayong namumuhay, no? Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kahit simple lang tayo, hindi tayo mayaman, pero kalugod-lugod sa Diyos yung ating pamumuhay. Tama, wala tayong tinatapakan, wala tayong niluloko, no? Wala tayong sinasaktang tao. Kalugod-lugod yun sa Diyos, no? Makikita yon ng mga tao. Kaya yung mga naiinis sa atin, hindi na sila maiinis. Magiging maayos na yung tingin sa atin. Sigurado yung mga taong hindi kumakausap sa atin, kakausapin tayo niyan. Bakit kahit ganyan lang ang buhay nyo? Simple lang pero parang iba ang dating, no? Parang lagi kayong masaya, masigla, malalakas ang inyong katawan. Dahil kalugod-lugod tayo sa Diyos. Dahil sumusunod tayo sa Diyos. Dahil yung kanyang katuruan ay ating sinusunod. Hindi tayo lumiliko. Diba? Pinipilit natin at pinapanalangin na maging maayos tayo palagi. Sa isipan man, sa puso, no? Sa galaw, sa salita. Pinipilit natin maging maayos. At pinapanalangin natin sa ating Diyos. Kaya kalugod-lugod tayo sa Diyos, pati sa ibang tao. Sabi pa dito, 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Alam naman po natin yan, no? Maliit man yung ating kinikita, pero sa matuwid natin yun nakukuha. Matuwid yung ating ginagawa. Wala tayong niluloko. Wala tayong nilalamangan ng mga tao. Diba? Okay na yun. Kesa naman, kagaya nga yung sabi ko kanina, nabili ko to doon sa taong yun ng sobrang mura, na loko ko siya, ibibenta ko to ng malaki. Yung halos doble, triple pa yung kanyang benta doon sa kanyang nabili. Di ba po, hindi na maganda. Pero tayo kumita man ng kakaunti lang, pero hindi naman tayo ng lamang ng loko sa ating tao. Pero kikita tayo ng kikita ng maganda dahil wala tayong niloloko. Sabi nga, yung tamang timbangan, ganun tayo. Wala tayong niloloko, 'di ba? Tama ang presyo, maayos, 'di ba po? Tuloy-tuloy ang ating pagpapala. Hindi na tayo kailangang maghangad ng ito nabili ko ng 50, benta ko to ng 350. 'Di ba po? Yung tama lang. 'Di ba po? Sabihin mo na tamang pagod, o kung ikaw man ay gumamit ng bisikleta o motor man o ano man, 'di ba? Dagdagan mo na, bahala ka na diyan. Yung tamang presyo po. 'Di ba? Yung tamang timbang po. Siguradong magiging tagumpay tayo at pagpapalain tayo ng ating Diyos. Sabi, ulitin ko lang, 8. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Di ba po? Mabuti naman ang ating ginagawa. Maliit lang ang ating kita pero Diyos na ang bahala sa atin. Siguradong siya ang mag-a-add, magdadagdag niyan. Siya na ang bahala magdagdag sa ating ikakabuhay. Diba? Siya na ang bahala. Dahil nasa sa Diyos tayo. Dahil lumalapit tayo ng buong puso't kaluluwa. Dahil sinusunod natin ang kanyang mga salita. Ang mga katuruan niya.
Di ba? Malinis ang ating puso. Kaya sabi ng Diyos, siya na ang bahala. Basta't magtuloy ka lang ng maayos. Maglingkod ka sa Diyos, sa akin ng maayos, sabi ng Diyos. Ng buong puso't kaluluwa. Huwag kang manloko, huwag kang maging mayabang. Huwag mainitin ang iyong ulo. Diba? Maging maayos ka sa lahat ng bagay. Magsalita ay marahan at matuwid at maayos. Akong bahala sa iyo. Mag-isip ka ng tama. Gumalaw ka ng tama. Akong bahala sa iyo. Di ba po? Wala kang tinatapakan. Wala kang sinasaktan. Diyos ang bahala sa iyo. Dahil mabuti kang tao. Nalulugod sa iyo ang Diyos. Siya na ang bahala sa iyo. Di ba po? Lastly, 9. Ang tao ay, ulitin ko lang 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ay, ulitin ko lang medyo, ayan, maliwanag. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sabi dito sa verse 9 po ng Kawikaan o Proverbs. Verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Di ba may mga balak tayo sa ating mga buhay, may mga wish, sabi nga din, may mga plano tayo sa ating buhay, Dapat lahat ng ating plano, kagustuhan sa ating buhay, dapat inilalapit natin yan sa ating Diyos. Sinasabi natin yan, kinakausap natin ng Diyos, at ipinagkakatiwala natin sa Diyos dahil siya ang bahalang gumawa nun. Dahil may tiwala tayo sa Kanya. May mga bagay tayong iniisip o plano o gusto na hindi natutupad. Dahil nga sabi dito, ang tao ang nagbabalak, tayo ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Hindi niya yun pinatupad o hindi niya yun binigay sa atin. Dahil hindi yun ang magiging maganda o dapat sa atin. Hindi siguro, sabi niya kaya hindi niya binigay, hindi magiging maganda yung ating buhay doon. Kaya hindi niya binigay. Meron akong plano na mas maganda. Eto na. I-claim na natin, ibibigay na ng Diyos yung magandang buhay na sinasabi natin, yung kanyang pangako sa atin, yung ating inaasam na tama naman at yun ay makakabuti sa atin. Ibibigay na sa iyo ng Diyos ngayon yun. In Jesus' name. Di ba po? Ibibigay na yun. Ngunit kung alam natin na inisipin natin, tama ba talaga ang plano kong ganito? Pero ang salita natin, ang isip natin na, bahala na. Di ba po? Hindi po ibig sabihin nun ay maganda yung plano natin kasi bahala na. Di ba? Alam natin na baka hindi maganda o baka medyo pumalpak, parang ganyan. Huwag na po natin yung ituloy. O kaya naman kung gustong-gusto natin talaga yung bagay niyo, ipanalangin natin sa Diyos. Diyos, ikaw na po, O Lord, ang bahala. Tama po ba ito para sa akin o sa aking mga mahal sa buhay? Ikaw na po ang bahala. Di ba? Pagka hindi yun natuloy, o natupad, hindi yun para sa iyo. May mas maganda pang plano sa iyo o sa atin ang Diyos. Tayo nagbalak, Diyos ang magpapatupad. Kaya kung hindi man natuloy yun, may planong mas maganda. Hindi ba? Ngayon, may mga hindi nakapag-abroad, alam nilang malaki ang sweldo, pero tingnan nyo, sabi nga, may mas malaki pa silang kinita sa pagtitinda lamang. Halimbawa ng barbecue, di ba? May napanood ako. Ganyan. Naging doble pa raw ang kanyang kita, 'di ba? Hindi ka dapat mag-abroad, sabi ng Diyos. Ngayon mahirap, may pandemic tayo, baka malagay ka sa alanganin o kung ano pang mangyari sa iyo. May maganda akong plano sa iyo ngayon, 'di ba? Pinag-pray nila, nagtinda, 'di ba? Sinabi nila na, Lord, ikaw nang bahala. Gabayan mo kami, Lord. Nawa ito'y magtagumpay. Ano nangyari? Doble, triple pa ang kinita. Ganun po ang ibig ko sabihin. Ganun po ang sinasabi ng Diyos. May balak tayo hindi natupad. Ibig sabihin may plano. Lord, ano po ba ang iyong plano sa akin? Ano po ba ang plano mo sa amin, Lord? Your ways will be done, O God. Ikaw na po ang bahala. At sigurado ko, magtatagumpay ka. At ang katagumpayan na yon ay nasa sayo na sa mga oras na to. In Jesus' name. Magplano ka lang ng maayos. Pag-isip ka ng maayos. Ibigay mo sa Diyos. Kausapin mo si Lord ng taimtim na galing sa puso. Kausapin mo siya. Kung wala ka pa ngayon mga business o anuman na nahihirapan ka mag-isip ano bang plano, ano bang gagawin, mag-pray ka ngayon. Hingin mo kay Lord. Sigurado ko sasagutin ka niya. Dahil malinis ang iyong puso na lumalapit sa Kanya. Dahil nagtitiwala ka
ng totoo sa ating Diyos, sigurado ko sasagutin kanya ngayon. At yung planong yun ay nasa sayo na. Magtatagumpay ka. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Doon po natapos yung ating pagbabasa ng Biblia ngayon. Dito nga po sa Proverbs or Kawikaan ng chapter 16, verse 4 hanggang 9. Salamat po. Tayo po ay manalangin upang yung ating mga plano, yung ating mga balak o yung kung nahihirapan man kung ano yung gagawin ngayon sa pandemic, kung ano ang mga plano ng Diyos, hingin natin, lumapit tayo sa Diyos. Lapit po tayo ngayon. At magsiyuko po tayo. Ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap sa ating Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Ama namin sa langit, marami pong ulit salamat na naman sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming nabasa. Lord, salamat dahil inayos mo na naman ang aming puso at isipan. Binigyan mo na naman kami ng pag-asa. Binigyan mo na naman kami ng karunungan sa iyong mga katuruan na nagbigay pag-asa, kaayusan, O God, at katagumpayan sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Father God, nandito po kami lumalapit sa iyo. Hindi po kami karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil kami makasalanan, O God. Pero nandito pa rin kami. Nagsusumamo, O God. Lumalapit sa iyo. Dahil alam namin na ikay mapagpatawad, mapagmahal na Diyos, O God. Mabuting Diyos, O God. Kaya kami lumalapit sa iyo at lalapit sa iyo lamang dahil ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan, na gumawa ng lahat, O God, na nagbigay buhay sa aming lahat. Lalapit kami sa iyo, Lord. Lumalapit kami ngayon, O God, upang humingi ng tulong sa inyo, Lord. Tulungan mo kami sa aming mga suliranin at isipin, O God. Lord, salamat at lagi kang nandyan, Lord. Dahil alam namin na papakinggan mo kami ngayong umagang ito sa aming panalangin, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Dahil kami naguguluhan o nag-iisip ng kung ano ang maganda para sa aming buhay. Lord, sabi mo nga ikaw ang nakakaalam ng lahat. Iniisip pa lang namin ay alam mo na, O God. Lord, tulungan mo kami. Sa pandemic ngayon, Lord, na ito, tulungan mo kami maging maayos ang lahat. Tulungan mo kami makapag-isip ng maayos at maganda para sa aming pamilya rin, Lord, para kami makatulong, O God. Ano po ba ang maganda para sa amin? Negosyo, trabaho, Lord, tulungan mo kami. Turuan mo kami, God. Kausapin mo po kami. Nawa sa ibibigay mong yun sa amin, sa aming plano, na ikaw ang magbibigay, Lord. Alam namin na yun ay magiging mas matagumpay kaysa sa aming mga balak. Dahil ikaw ang magpapatupad ng lahat ng mas maayos, mas masagana at mas natagumpay na aming pamumuhay, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, ikaw na po ang bahala, Lord, sa aming mga pangangailangan, Lord. May mga tao, Lord, na gustong mag-business, Lord. Tulungan mo sila. May mga taong gustong magtrabaho, O God. Tulungan mo po sila. Yung mga taong nagbabalak pa lang nag-iisip, Lord. Lord, ikaw po ang kumausap sa kanila. Ikaw po ang gumalaw, O God, sa kanilang mga buhay upang makapag-isip sila ng tama at maayos, upang magtagumpay din sila sa kanilang mga balak, sa kanilang mga buhay. Ganon din sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya, O God. Ikaw po ang bahala. Ibinibigay na po namin sa iyo lahat, O God. Dahil ikaw ay aming Diyos, ikaw ang magbibigay ng katagumpayan, kaayusan, kasaganahan. Lahat po sa iyo manggagaling. Lakas, talino, O Lord, sa iyo galing, O God. Kaya siguradong kami tagumpay, O God. Salamat, Lord. Father God, idinadalangin ko rin ang aming Presidente Duterte na iyong pagtagumpayin din sa kanyang mga iniisip at balak na kaayusan, kagandahan sa aming bansang Pilipinas. Ikaw na po ang bahala. Pagtagumpayin mo rin po siya, O Lord, kasama ng kanyang mabubuting kasamaan sa pamahalaan, O God. Ikaw na po ang bahala, O God. Bigyan mo rin sila ng tamang puso't isipan at kalakasan, O God. Huwag mong pabayaan ang aming presidente. Hindi lang ang aming presidente Duterte dito sa Pilipinas, kundi ang mga presidente sa buong mundo, Father God. Hipuin mo ang kanilang mga puso, baguhin mo ang kanilang mga puso at isipan na gumawa lamang ng tama at maayos sa kanilang mga bansa. Lord, lahat nawa ng presidente sa buong mundo,
pati mga kasamahan nila, Lord, ay magkasundo ng mas maayos, ng may pag-ibig, pagpapakumbaba, O God. Dahil yun ang gusto mo, God. Lahat ng presidente, pati mga kasamahan nila, pababa, Lord, sa pamahalaan. Linisin mo ang mga puso't isipan upang makagawa ng mas maayos, mas maganda at mas tagumpay sa pamahalaan at sa bansa, O God. Salamat, Lord. Ingatan mo rin, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din ang mga scientists na nag-iimbento o gumagawa ng mga gamot, Father God. Mga doktor na gumagamot ng maayos, na tama, O God. Nurse, sundalo, pulis na naglilingkod ng tama rin. Lord, nakasama ka. Ganon din ang barangay, mga barangay captain, Father God. Mga frontliners na totoong naglilingkod ng tama at mga good Samaritan na totoong naglilingkod dahil sa iyong paghipo sa kanilang mga puso. Sa lahat ng tao, Lord, presidente pababa, Lord, hanggang sa amin, Lord, hipuin mo ang aming mga puso upang puro pag-ibig lang ang madamas sa aming kapwa. Puro kagandahan lang ang isipin, O God. Kaayusan lamang ang gawin. Kahit sa pananalita, kahit sa paggawa, pag-iisip, Lord, puro maayos lamang dahil yun ang kagustuhan mo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa inyo, Lord, na katuruan na binibigay sa akin at sa amin lahat. Salamat po dahil nagiging maayos ang aming pagkatao, ang aming pag-uugali, ang aming buhay ay nagiging maayos dahil po sa inyo, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin ay sunod-sunod, O God. Magiging maayos na ang lahat. Magtatagumpay kami sa aming mga balak, pangarap sa aming mga buhay, O God. Magtatagumpay ang buong Pilipinas. Magtatagumpay kami at ang buong mundo ay sasambahin ka. At yung mga katuruan ay susundin ng buong mundo, O God, ng lahat ng tao sa mundo. Dahil ikaw ang aming Diyos na dapat sundin, na dapat paglingkuran, na dapat mahalin, na dapat purihin, O God, na dapat dakilain. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, kami tagumpay na, O God. Ang lahat ng nakikinig, ang lahat na nagpipray ngayon, ang lahat ng tao, pinapanalangin ko at pinapanalangin namin na magtagumpay sa maayos at mabuting buhay na kasama ka, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba at dinadakila, O Diyos. Ikaw lamang ang dapat dakilain, O God, at sambahin. Sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Salamat po. Salamat po sa pagsama niyo na naman sa akin sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Ang katagumpayan ay angkinin mo na. Nasa sayo na. In Jesus' name. Amen and Amen. Salamat po. At dun po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos at yung notification bell po, i-click nyo po para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na video. I-upload ko pang ating mga Bible reading. Po. Salamat po muli sa lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.